Demokrasya at kalayaan sa pamamahayag, yan ang mga pangunahing nakamit muli ng sambayanan kasunod ng 1986 EDSA People Power. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang mamamahayag, Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR Trustee at dating Dean ng UP College of Mass Communication, Professor Luis Teodoro. Magandang umaga po sa inyo, Professor Teodoro. Magandang umaga naman at magandang umaga sa lahat. Okay, sir, pagdating sa usapin ng martial law noong panahon ni Marcos, tila ngayon, hati na po ang opinyon ng taong bayan. May nagsasabi na masama. Ito yung isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. May iba naman ngayon na nagsasabi na nakabuti raw ang martial law. Kayo mismo ay naranasan ninyong makulong noong panahon ng martial law. Paano niyo po ito ipaliliwanag sa mga kabataan ngayon? Yung panahon ng martial law, kasi sa katagalan ng pagiging Pangulo ni Marcos, meron namang siyempre nagawa. Imposible namang walang nangyari, no? Halos 20 taon siyang naging Pangulo. So, 20 taon mahigit actually. So, meron namang nangyari. Pero, pagka yung tinimbang, mas maraming mga masamang nangyari. For example, yung mga violations of human rights, yung mga pagpatay sa maraming iba't ibang mga tao, no? Across generations, no? For example, maraming namatay na mga manunulat, namatay na mga leader ng kabataan, leader ng mga manggagawa, and so on, no? At yun ay resulta ng policy ng Marcos administration. Kabilang doon, may mga namatay ding mga mamamahayag, no? Mga hinuli, tapos nawala, no? Merong mga ganong mga kaso, no? Yung isang dating collegian editor, for example, hinuli, no? May sakit siya, namatay siya afterwards, no? Opo. So, may mga ganong mga pangyayari. In addition, ekonomiya, sumadsad ng panahon na yun, ano? Sumadsad po. Nasabi nila na wala daw crisis noon. Meron ng rice crisis, may energy crisis. Pagkatapos merong gera sa Mindanao at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit yun hindi nalaman ng maraming mga tao hanggang ngayon ay kasi yung media noon ay controlled ng gobyerno. Opo. Kaya hindi lumalabas yung mga balitang gano'n, ano? So in any case, mali yung tingin ng iba na napakaganda daw yung panahon na yun. Sinasabi nilang golden age daw. Hindi totoo yun eh. Oo. So kung halimbawa po sinabi niyo po titimbangin yung mga nagawang proyekto nung panahon ng martial law, itong 2 dekadang panunungkulan ni dating Pangulong Marcos at yung mga sinasabi ninyong human rights violations, yung pagsadsad ng ekonomiya, mas malaki yung hindi magandang nangyari kesa doon sa mga proyektong nagawa noong 2 dekadang iyon. Oo, yun ang sinasabi ko. Okay, dahil napag-uusapan na rin po natin na sinasabi nyo, nakalimutan na po ng marami yung mga nangyari nung nakaraan. Ito naman pong EDSA People Power Revolution. May mga nagsasabing maikli nga daw po yung memory o yung alaala nating mga Pilipino. Sa panahon ngayon, ano pa po ang kahalagahan nitong EDSA People Power Revolution at dapat pa rin itong gunitain? Dapat gunitain natin yan kasi natanggal ng People Power Revolution, no? Yung ng EDSA 1, yung diktadura. At naibalik yung mga institusyon ng demokrasya, no? Kabilang na doon yung malayang papamahayag at saka yung pagbabalik ng mga karapatang pantao. Officially, binalik kasi yun. Ano? Kasi ang unang mga ginawa ni Pangulong Corazon Aquino nung siya nasa kapangyarihan ay nirepeal niya, pinawalang bisa niya yung mga decree ni Marcos na repressive. No? Kabilang na dyan yung mga laws na tinaas yung mga penalty sa mga sedition, rebellion, mga death penalty yan. Nirepeal niya yun. Tapos nirepeal din niya yung mga laws na mapaniil sa media. Ngayon, pagkatapos, mabilis na ginawa ni Pangulong Aquino noon yung nag-appoint ka ng Constitutional Commission, para makagawa ng bagong Constitution. Ngayon, dun sa Constitution ngayon, mahalaga yung Bill of Rights na napasok dyan, Among them, yung Article 3, Section 4.
na nagpo-provide ng protection sa press freedom, free expression, at saka free speech, at saka the right to assemble peaceably, no, to petition the government for the redress of grievances. Yun yung Article 3, Section 4. Meron pang mga ibang mga provision din yung Constitution of 1987, gaya nung ni-recognize yung right to information, ano? Tapos pinagbawal yung mga pagpasa ng mga panliin ng mga batas. So yun, mahalaga yun. At alam hindi naman, mangyayari yun kung wala. Hindi bumagsak yung diktadura. So masasabi kung ninyo hindi- po, Professor, na ang isa sa mga pinakamahalagang naidulot o naibigay ng EDSA People Power Revolution ay ito ngang yung may kalayaan na tayo ngayong magpahayag ng ating mga saloobin, may kalayaan na ang mga journalists o mga mamamahayag na ilabas yung totoong nangyayari sa lipunan. Yun ay ayon sa konstitusyon, ano? Opo, opo. Ngayon, ang problema natin ganito. Despite yung constitution at saka yung mga batas, patuloy pa rin yung mga panganib at banta Okay. na malayang pamamahayag. Okay. Si dating Pangulong Noynoy Aquino sa isang talumpati noong weekend, sinabi niya na tila bumabalik daw yung mga ilan sa mga sintomas o mga senyales ng martial law. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Ang reaksyon ko merong katotohanan 'yon, ano? Binanggit ni dating Pangulong Noynoy Aquino yung pagbalik daw ng human settlement, no? Opo. Totoo 'yon, ano? Nung panahon ng diktadura, yung human settlement ministry ba 'yon? Ministry of Human Settlement ay pinamunuan niya ni First Lady, dating First Lady Imelda Marcos. Pagkatapos yung proposal na gawing Maharlika ang pangalan ng Pilipinas, nangyari din yan noong panahon ng martial law. Pero beyond that, no, ang nakikita natin yung paggamit sa mga batas para supilin ang malayang pamamahayag at saka yung pagpapatuloy ng mga banta at mga threat ng mga banta at mga atake sa mga mamamahayag. Noon lang Biyernes, for example, yung isang mamamahayag sa Cagayan de Oro, no? Lumabas ang pangalan niya sa isang listahan, sinasabi na siya daw ay member ng Communist Party of the Philippines, no? Ngayon, alam natin na pagka nangyari yan, kasi meron ng mga nakaraang mga pangyayaring ganyan, no? Nalilista ka dun sa baka pwede kang patayin, ano? So yun, threat yun sa malayang pamamahayag, no? Ilalagay ka doon, ano? Pagkatapos, nung mga nakaraang mga rehimen, nagkaroon na rin ng mga instances na nilagay yung mga mamamahayag dun sa listahan ng enemies of the state daw, ano? Opo. So yun, mga ano yun mga Ito yung mga dapat bantayan. Ngayon, dapat bantayan natin yung mga patuloy na atake at mga panganib na hinaharap sa malayang pamamahayag. Okay. For example, ang isang pinakamalaking problema natin ukol sa malayang pamamahayag, yung pagpapatuloy ng mga pagpatay ng mga mamamahayag. Okay. Nitong Pangulong Duterte, 12 na ang napapatay, no? Opo. During the last 2 years. Ngayon, parang sasabihin ko iba, konti lang yan. Pero I think one death is one too many, no? Isang masyadong, dapat walang mamatay at all, no? Pero anyway, 12 namatay dito mula ng 2000, nung naging Pangulo si Pangulong Duterte. Okay. Ngayon, 2 taon pa lang ang nakakalipas. So kung sasabihin natin na 2 taon kalahati, ano? Sasabihin natin na kung yun ang average, kung ang average is 6, baka maging 36, ano? So, yun ang isang problema. Okay. Ngayon, yung mga nakaraang mga rehimen, meron ding mga namatay na mga mamamahayag. At yun ay patuloy na problema yan, eh. Opo. Alam natin, for example, nung Pangulo si Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, ang namatay ng mga mamamahayag dahil sa sila'y mamamahayag, ano? Hindi sila pinatay sa ibang dahilan. Hindi pinatay sila dahil sa hindi gusto ng mga kapangyarihan kung ano yung kanilang sila. Tayo sa panahon ni Victoria Macapagal-Arroyo, 83. Okay. Doon sa Okay, sir. 2001.
content. Opo, opo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Pasensya na po, naubusan na po na yun ng oras. Pero maraming salamat po sa inyong opinyon at sa inyong pagbibigay ng panahon sa amin. Professor Luis Teodoro, dating Dean ng UP College of Mass Communication at CMFR Trustee. Salamat din. Thank you po. Samantala, sinusubukan naming makuha ang panig ng Malacanang pero hindi po sumasagot sa aming mga text, message at tawag sina Presidential Spokesman Salvador Panelo at Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar.